Yung dada ako ng dada, tapos hindi pala siya naka-record. Ayan. Hi! Welcome! My name is Nak, and welcome to my channel. Welcome back sa mga laging nanonood. And of course, welcome sa mga bago. Hi! So this is March. So March na. Yes, March na. Ito na. Hi, ayan. So yes, ano nga ba meron sa March? Siyempre, bukod sa reading nyo, March kasi is actually a month of planting the seed for renewal para maging balance yung ating March. In that way, para hindi tayo maloka-loka ngayong month of March. So I will be giving you five sins tuloy. For this month of March, I'll be giving 5 cute seeds for a balanced life. Ayan siya. So before giving those, syempre, like, comment, subscribe, and pag ayaw nyo, aduwag, bahala kayo. So, eto na nga. So, para hindi tayo maloka, bibigyan ko kayo ng 5 cute seeds for balanced life. Ayan. So, number 1, meron tayong cheat-cheat. Ayan. Number 1, mindful moment. So, ito yung take a little mindful breaths throughout the day. So, ibig sabihin dito mga beshi, hinga, inhale, exhale. So, bago ka mag-react, bago ka ma-stress, bago ka ma-high blood, inhale, exhale. Ayan, wag puro tayo hinanakit o puro galit. Diyos ko, baka sumikip yung mga dibdib natin. Wag puro hinanakit, baka sumikip ang dibdib. Ayan, baka ma-high blood tayo. So, chillax lang. So, we should have a mindful moments for this month of March. Okay? Number 2, self-love notes. Say kind words to yourself. You deserve it. Huwag mo laitin yung sarili mo, bakla. Diba? Sabihin mo paggising mo sa umaga, ang ganda ko, ang guwapo ko. Ayan. Pagising mo sa umaga, sabihin mo na yun. Kasi nga, ikaw na lang ang cheerleader ng buhay mo. I-cheer mo naman yung sarili mo. Diba? Hindi yung puro ikaw i-cheer mo yung ibang tao. I-cheer mo din yung sarili mo. Pagharap mo sa salamin, sabihin mo, ay, Julina. Ay, mali. Ay, Latina. O mga ganyan. Yung mga uso ngayon. Ang sarap mo. Again, Latina. Self-love notes. Always say that to yourself. Especially pagkagigising mo lang, nakakaloka ka. Okay, number 3. Happy boundaries. Ito yung minsan, you have to say no sometimes para maprotektahan yung peace mo. So, kunyari, hindi mo bet makipag-chismisan today, say no. Ayaw mo chikahan today, say no. Ayaw mo magpautang, say no. Dapat no to drama tayo mga beshi. This March, hard pass tayo sa mga stressful na tao. Learn how to say no, okay? Para sa inner peace nyo, sa boundaries nyo din. Set boundaries. Number 4, ayan siya. So, body buddies. Ayan siya. So, you have to move your body and eat food that makes you feel good. Ayan. So, this time, wag naman tayong puro pa-deliver, wag tayo puro sweets, wag tayo puro chicken, baka magkaroon na tayo ng pakpak. So, lakad din tayo, exercise, papunta sa ref, luto tayo ng kind of healthy food, ayan, para ibabalance. Actually, what I do right now, kakastart ko lang, is I am into calorie deficit kasi sobrang lumaki na talaga ako. Pero, ayoko maging malungkot na calorie deficit kasi yung husband ko malungkot yung calorie deficit niya. Yung kinakain niya, yun at yun lang. Kasawa. So ako, nagka-calorie deficit naman ako. Pero, during weekdays, Saturday and Sunday, nakakain ko yung gusto ko. So, siguro magka-calorie deficit ako ng Monday to Friday. Pero nakakakain pa rin ako ng something sweet. Diba? Yung husband ko wala, strict. Nakakaloka, kaya masungit. So, ayan, para hindi ka rin masungit, pag diet ka, kumain ka din minsan ng nagpapasaya sa'yo ng something sweet or something na magaan sa cravings mo na hindi masyadong mataas yung calorie. In that way, hindi ka masungit.
Pero 'di ba, balance, exercise, ibawin mo na lang sa exercise. Yung mga nakain mong mataas sa calorie, maglinis-linis ka ng bahay, ganyan. So yes, last but not the least, brain boosters. Ito yung learn something new, keep growing. Sabi dito, wag puro tayo scroll sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter, sa Threads, sa ano ba, kung saan-saan. Try din nating matuto ng something. Kunyari, kung hindi ka marunong magprito ng itlog, go, mag-aral ka paano magprito ng itlog. Kung hindi ka marunong magpakulo ng tubig, go, mag-aral ka paano magpakulo ng tubig. If you don't know how to dance, edi learn how to kembot for the meantime. Learn something new for this month of March. Para, alam niyo na, um, para lang may something kang matutunan, di ba? If you wanna read a book, go read a book. Di ba? Yung mga Alpha Wolf, mga ganyang libro, at least something new na babasa nyo. And of course, yeah, that's our things, 5 things with knack. Ngayon, anyways, ganito kasi, minsan, 'di ba, as you know, every month, hindi pa nga every month ako nagpo-post ng tarot reading. Kasi medyo minsan I'm busy, so I don't do it. But sometimes kapag bored ako at meron akong extra time, I normally watch or read Reddit stories, yung mga confession MS. So pag bored ako habang nag-work, I might add videos reading it and sharing it with you at kung ano man yung opinion ko. And also, di ba, if maalala nyo, bumili ako ng isang set ng libro na Philippine True Ghost Stories ata yon. Kaya lang ang naging problema ko, kaya hindi ko siya, kasi bala ko siyang gawing content. Ngayon, English pala. 10 books yon. So, ang gagawin ko, siguro basahin ko na lang siya. And then, pag natapos ko yung 10 books na yun, edi ipamigay. Because I have to declutter din, so baka ipamigay ko. So, bahala, hindi ko alam kung paano ko siya ipamimigay. So, ayan, depende na lang. So, dami kong plano. At least may plano. And yeah, so there you go. A little reminder again is to take care of yourself this March. And yeah, ano sa tingin nyo yung gagawin nyo or yung dun sa 5 na yun, yung trip nyo gawin? Comment nyo lang yan. And yes, syempre tara na sa ating March Tarot reading. Hello, so disclaimer lamang, isang paalala lang po ng mga readings ay nagsisilbing gabay lamang sa atin. Sa huli tayo pa rin na may kapangyarihan sa ating mga desisyon gamit ang ating free will, okay? Kung hindi mo gusto ang nakuha mong reading, pwede kang gumawa ng mga aksyon na kabalik na rin sa basa at magdasal para sa tamang gabay. At kung naman natuwa ka sa reading, pwede mong ituloy ang landas na pinapakita dito. Sabayan mo pa rin ng, of course, prayers. Ngayon, of course, kung nais mo magbigay ng suporta, just comment, like, and subscribe. Tara! Hello sa mga may Pisces Sun, Moon, and Rising. So, ito na ang inyong March card reading. Short card reading lang. Ayan. And, of course, general energy for you this month is, wow, Queen of Pentacles. I'm sorry. So, yun na nga. So, sobrang generous mo. You see, so, sobrang generous mo. Baka, hindi mo na pala kaya, oo ka pa rin ng oo. Baka ikaw ang breadwinner ng family. Baka puro ka oo ng oo. Huwag kang, huwag mong saluhin lahat. Although, ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung may kaya, huwag mong saluhin lahat. Kasi, pwedeng sa relationship mo yan, sa family, or relationship mo yan sa partner mo. Huwag mong saluhin lahat. Kasi baka mamaya hindi mo na pala kaya, hindi mo pa sinasabi, di ba? You have to share yung mga nararamdaman mo. Maybe this is the time for you to tell them what you feel, and yung mga nararamdaman mo. Kung hindi mo pa na-try dati, this is the best time for you to sabihin yung mga nararamdaman mo. Siguro, sabi ko nga, kanina, it's okay to say no, di ba? Maybe this is the time for you to say no na kahit masakit sa'yo.
Maybe you really have to say no kapag, kasi mabigat yan, ikaw din may hirapan. Okay? Money and career-wise, when it comes to money and career, madami kang, ikaw yung tipo ng taong madiskarte. I can see na may mga diskarte ka eh. So, kung hindi ka pwedeng mawalan ng pera, hindi ka pwedeng mawalan ng pinagkakakitaan kasi mukhang breadwinner, may mga gastusin ka na OA. Saka, madiskarte kang tao, kaya hindi ka magkakaroon ng problema. Kailangan mo lang ng dagdagan ng maraming lakas ng loob. In that way, siguro lakas ng loob to get a new client, kumuha ng mga business or kung ano yung iniisip mong itayo na business, go, lakasan mo lang yung loob mo, everything will be okay. Kasi nga, mautak kang tao. You know how to think, diba? Diskarte nga. And general reading for your March, judgment. Judgment kasi is, ito yung tipong, for me ha, ito yung tipong, kung ano kasi yung mga ginagawa mo, masusuklian na. Diba? Kung ano yung mga gusto mo sa buhay, masusuklian na siya ng tama, ng fair, at kung ano yung deserve mo is makukuha mo na. So, yan yung parang pinaka-general reading sa'yo ngayong buwan. And of also, I have King of Cups. Medyo maemosyon ang iyong March, but happy, may pera, walang problema. Medyo maemosyon lang kasi nga, may mga bagay-bagay na mabibigatan ka sa relationship. Hindi ko sinasabing sa relationship sa partner mo lang to, pwedeng sa family, medyo nabibigatan ka na medyo drama ang ang atake ng puso mo ngayon. But, anong gusto mo? Diba? You really have to face it. Kailangan mong sabihin sa kanila kasi baka mamaya ikaw din yung mahihirapan. But money-wise, meron kang pera. Ayun lang talaga, minsan, matuto kang magsabi ng no, matuto kang magsabi ng wala ako ngayon sa budget niyan eh, mga ganyan. So, Pisces, check your emotions. Sabi ni Sasa. Eh di kawawa ka naman. Ayan, kawawa ka nga. Kasi nga ikaw lahat ang may hawak ng mga bagay-bagay. Pasan mo ang mundo. Diyos ko, Pisces. Naka, good luck, Pisces. At, ayan, kaya mo yan. Kung breadwinner ka man, kaya mo yan. Pero, try mong huwag akuin lahat-lahat. Ayun lang. So, yeah. So, sa mga Pisces dyan, thank you so much and have a good day. Bye-bye.